Good morning, my dear brothers and sisters. Saint Luke is considered to be the writer of the Acts of the Apostles. So, he wrote two books of the New Testament, the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles. Now, in the first reading of today, we see a glimpse of how the early Christian community lived. Parang ipinakikita sa atin, kahit kapiraso, yung pamumuhay ng mga unang Kristiyano. And here, in the first reading, you can see what happens if the gospel is truly lived. Kapag isinasabuhay talaga ang Ebanghelyo, kapag isinasabuhay talaga ang mga aral ni Kristo, katulad ng ipinakita sa atin ng unang pagbasa, makikita natin yung katotohanan ng sinasabi. The community of believers was of one heart and one mind. Nagkakaisa ng puso at kaisipan. Nagkakaisa sa puso at damdamin. That is the result when the gospel is truly lived. So, yung pagkakaisa ng puso at isip, hindi nangangahulugang ang mga unang Kristiyano ay pare-pareho. Pare-pareho ng mukha, pare-pareho ng kulay ng balat, pare-pareho ng ugali. Hindi. There was a diversity. There were differences. But because of the gospel, it is as if all of them, in spite of their differences, look towards the same direction. Iisa lang ang patutunguhan, iisa lang ang tinitignan. How I wish that countries of the world will be like this. How I wish that communities of the world will be like this. It is not uniformity that everyone marches on the same cadence. Hindi. That is not unity. Yung pare-pareho kayo, payag ba kayo, kamukha nyo ko, o kamukha ko kayo? Di ba? Hindi. That is not unity. Unity is being one in spite of the differences. Kaya kahit na magkakaiba, nagkakaisa sapagkat iisa ang tinitignan. Katulad ninyo ngayon, maliban lang ako, no? Lahat kayo nakatingin sa altar. Iisang tinitignan ninyo. Iba-iba kayo. May lalaki, may babae, may matanda, may bata, may pinag-aralan, merong hindi. But we are united because we look towards the same direction. That was the life of the early Christian community. They believe, and because they believe in one faith, they are united in one heart and one mind. And what is the result of that kind of unity? Kung ganun ang pagkakaisa na isinasabuhay ng mga unang Kristiyano, ano ang resulta? Everything is common. Sabi dito, no? They had everything in common. Bahagi. Yung anong meron ko, ako, ibinabahagi ko sa iba. Kung anong meron siya, hindi lamang para sa kanya. At dahil doon, sabi sa unang pagbasa, there was no needy person among them. Dahil ang isip nila ay ito'y hindi lamang para sa akin, ito'y para sa lahat. Walang
gutom, walang kapos, sapagkat lahat ay nagbabahagi. Sabi pa nga dito, yung iba ibinebenta ang kanilang mga ari-arian. Siguro naman hindi natin kinakailangan gawin yon, ano? But it reminds us, my dear brothers and sisters, it reminds us that everything that we have is God's gift, not only to ourselves, but to be shared. Yun yung perspective na tinuturo sa atin na anuman ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi ko dapat solohin, kundi dapat ibahagi. Alam nyo, sa panahon pong ito, palagay ko, yan ang isang dapat nating ituro sa ating mga sarili. Marami po sa ngayon ang mga pamilyang kinakabahan kung saan kukunin ang kanilang susunod na pananghalian. Yung iba, natatakot, may trabaho pa ba ako bukas? Samantala yung iba, nagpapasasa. Siguro, ang pinapaalaala sa atin ng unang pagbasa ito, ano yung meron ka na ibinigay sa iyo ng Panginoon na pwede mong ibahagi? Because when we start sharing, we remind ourselves that whatever I have is not given only to me. I am just a conduit to give the blessings to others. Sabi nga, when you are blessed, be a blessing to others. Pero alam nyo, hindi natin magagawa iyon kung nakakalimutan nating saan tayo dapat tumingin. Kung nakatingin tayo kay Jesus, alam natin ang lahat ng atin ay para sa iba. Let us pray for one another that we may have the generosity of heart to share whatever we can. Time, talent, treasure. Amen.